Good news kabayan, maaari kang makatanggap ng pre-financial assistance na nagkakahalaga ng 7,500 pesos cash grant. Saan galing ang cash na ito? Para saan ang cash grant na ito? Alamin lamang ang buong detalye sa video ito. Pag-uusapan natin ang tungkol sa OWA Seafarers Upgrading Program, SUP. Sa ating video ay tatalakayin natin ang buong detalye tungkol sa OWA Seafarers Upgrading Program at kung para saan ang mga ito at ang mga sumusunod. Ano ang Seafarers Upgrading Program, SUP? Pre-Training Financial Assistance. Ano-anong courses ang available sa pag-take ng seaman sa OWA SUP? Ano ang mga qualification para sa OWA SUP? Ano ang mga requirements sa OWA Seafarers Upgrading? At paano mag-apply sa OWA SUP? Kabilang na din ang iba pang mga importanteng bagay na dapat mong malaman tungkol sa OWA Seafarers Upgrading Program. Worker Welfare Administration, OWA, ay nag-aalok ng Seafarers Upgrading Program, SUP, bilang isang scholarship program para sa mga Pilipino seafarer na gustong mag-improve ang inyong mga skills at ma-expand ang inyong expertise upang makayanan nyo ang mga technical advances at international maritime standards. Kaya ito ay isang magandang programa at benepisyo ng OWA na maaaring i-apply ng isang aktibong miyembro ng OWA na seafarer. Ito ay libreng financial assistance training na nagkakahalaga ng 7,500 pesos cash grant. Tandaan na ang isang seaman o seawoman ay maaaring maka-avail ng SUP na ito sa bawat 3 recorded contribution sa membership nyo. Kaya kung nagtatrabaho ka sa industriya ng maritime, maaari mong i-avail ang scholarship na ito ng SUP. Sa ilalim ng SUP, ang isang seafarer applicant o grantee ay maaaring pumili ng isang marina o TESDA accredited na training o course mula sa isang listahan ng mga trainings o courses na ibinigay sa ilalim ng programa at magtala sa mga tagapagbigay ng mga training na kinikilala ng OWA. Kinikilala ng OWA ang lahat ng mga training center na kinikilala ng marina bilang mga training providers. Ang training allowance assistance na 7,500 pesos ay ibinibigay bilang bahagi ng programa. Ang Seafarers Upgrading Program, SUP, Pre-Training Financial Assistance. Ang layunin ng OWA ay magbigay ng job-related training sa mga priority maritime courses gaya ng tinutukoy ng Maritime Training Council sa mga seafarer na miyembro nito. Ang OWA ay nagbibigay ng suportang pinansyal sa mga benepisyaryo mula sa minimum na 1,200 pesos hanggang sa maximum na 7,500 pesos. Sa kaso ng mga trainees na tinukoy sa National Maritime Polytechnic NMP, kasama sa mga halagang ito ang mga allowance sa pagkain at transportation ng benepisyaryo. Ano-anong courses ang available sa pag-take ng seaman sa OWA SUP? Bagamat ang marino ay malayang pumili ng inyong gustong kurso sa pagsasanay, inirerekomenda na mag-sign up ang mga aplikante para sa mga kurso sa training na inaprubahan ng mga sumusunod na organisasyon. Ang Maritime Industry Authority ay nag-accredit ng isang paaralan o college, marina, Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, at mula sa listahan ng OWA na kinikilala at inaprubahan ng training provider at iba pang sectioned government institutions. Ang mga babanggitin ko ay ilang halimbawa ng mga kursong magagamit ng mga marino. Advanced Training in Qualified Gas Tanker, ATLGT, Advanced Messman Course, Advanced Training in Chemical Tanker, ATCT,
Advanced Training in Firefighting, ATFF. Advanced Training in Oil Tanker, ATOT. Auxiliary System, Basic Culinary, Basic Food Service Management, Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations, Cargo Handling and Care of Cargo, Catering Management, Chef Cook Course, Control Engineering, Crisis Management, Crowd Management, Deck Watch Keeping, DWK, Electronic Chart Display and Information System, ECDIS, Engine Room Simulator Engine Watch Keeping, EWK, Galley and Provision Management, General Operators Course for Global Maritime Distress Safety System, GOC for GMDSS, Hazardous Material, HAZMAT, Housekeeping Management, Steward Course, International Cooking, LAT Machine Course, Marine Diesel Engineering, Marine Pollution Consolidated, MARPOL 1-6, Medical Care, MECA, Medical Emergency First Aid, MEFA, Proficient in Survival Craft and Rescue Boat, PSCRB, Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA, RNRPUA, Radar Simulator Course, Radio Electronics Officers Course, REOC, Ship Simulator Bridge Teamwork, SSBT, Shipboard Welding and LAT Machine, Shore-Based Firefighting, at Specialty Cuisine Trim and Stability. Ano ang mga qualification para sa OWA SUP? Ikaw ay dapat na mamamayang Pilipino. Sa oras ng aplikasyon, ang seafarer ay dapat na rehistradong miyembro ng OWA. Sa unang pagkakataon ng mga aplikante, inaasahang magkakaroon ka ng isang kontribusyon sa OWA. Ang mga kasunod na karapatan ay nakukuha sa bawat 3 recorded contribution sa iyong membership sa OWA. Note, ang mga kasunod na availment ay dapat i-file sa loob ng 90 days mula sa iyong huling pagdating sa Pilipinas, holiday man o pagkatapos ng iyong kontrata sa pagtatrabaho. Ano ang mga requirements sa OWA Seafarers Upgrading Program? Kailangan mong i-secure ang mga sumusunod na mga requirements para sa SUP program. Application form, download mo lang ang link na ito. 2x2 photograph, 2 copies. Ang pinaka-recent proof of residency. Seaman's Identification and Record Book, SRIB, o Philippine Passport Valid Original Copy. Paano mag-apply sa OWA SUP? Pag-uusapan natin ang mga hakbang na kailangan mo gawin upang maihain ang iyong aplikasyon para sa Seafarers Upgraded Program. Kumpletuhin ang lahat ng mga detalye ng dokumentasyon. Ipasa ang lahat ng mga dokumento sa pinakamalapit na OWA office. Hintayin ang tawag mula sa OWA kung ikaw ay nasa slot ng mga aplikante. Bibigyan ka ng Notice of Award, pagkatapos ay dapat ka mag-enroll at kumpletuhin ang iyong training course sa loob ng 45 days upang maiwasan ang pagiging invalid ng iyong aplikasyon para sa libreng pagsasanay. Mahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa SUP. Pagkatapos lamang maaprubahan ang aplikasyon ng SUP, makakatanggap ka ng Notice of Award, NOA. Sa pag-enroll sa kurso, ang NOA ay dapat ipasa sa aprobadong training center. Alam na ito ng mga training center, kaya ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ipakita sa kanila ang iyong NOA kapag nag-enroll ka na. Ang NOA ay may visa lamang sa loob ng 45 days pagkatapos itong tanggapin. Tiyaking makukuha mo ito sa loob ng 45 days.
Hindi ka makakuha ng isa pang NOA kung hindi mo ito ginamit sa loob ng takdang panahon. Kakailanganin mong maghintay para sa susunod na nakaschedule na appointment. Sa ilalim ng SUP, ang seafarer ay dapat sumunod at kumpletuhin ang mga kinakailangan sa kurso. Ang mga aplikasyon ng mga residenteng non-NCR para sa SUP ay pinoproseso sa loob ng 7 working days pagkatapos ipasa ang lahat ng necessary documents na ipapailalim sa verification ng iba pang 16 OWA Regional Welfare Office. Ang mga residente ng NCR ay maaaring mag-apply para sa SUP sa loob ng 2 working days pagkatapos ipasa ang lahat ng mga relevant document. 7,500 pesos lang kada training course ang ibinibigay ng SUP subsidy. Ito ay nagpapahiwatig na kung ang kurso ay nagkakahalaga ng higit pa rito, ang natitirang balanse ay dapat bayaran ng seafarer. Matapos ang 3 recorded contribution sa pagiging miyembro ng OWA, patuloy na tatanggap ng subsidy ang mga seafarer. Ang Seafarers Upgrading Program ay nagbibigay sa maraming Pilipino seafarer ng pagkakataon na dagdagan ang kanilang mga skills at kaalaman sa pagbuo ng buhay at karera sa dagat. At sa napakaraming benepisyo ng programang ito, walang dahilan upang hindi mo ito kunin. Walang tubig na magiging masyadong malalim, walang dagat na masyadong malayo para sa isang fully equipped at empowered Filipino seafarer. Ang SUP ay lubos na pakikinabangan ng mga Pilipinong seafarer na naglalayong makakuha ng mga credential at qualification na magbibigay sa inyo ng mga opportunities at marketability sa future. At para sa mga nagpaplanong gamitin ang kanilang mga skills sa loob lamang ng Pilipinas, ang programang ito ay isang magandang paraan upang tuklasin ang iba pang mga career option sa buong mundo. Yun lamang po kabayan, napakaganda ng benefits ng Seafarers Upgrading Program ng OWA. Sa bidyong ito ay napag-usapan natin ang mahalagang mga impormasyong dapat niyong malaman at ang mga sumusunod. Ano ang Seafarers Upgrading Program? SUP, Pre-Training Financial Assistance. Ano-anong courses ang available sa pag-take ng seaman sa OWA SUP? Ano ang mga qualifications para sa OWA SUP? Ano ang mga requirements sa OWA Seafarers Upgrading Program? At paano mag-apply sa OWA SUP? Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong Early Birds Raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor, at FB commenter. Halina at samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at hit the notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!